Okay, start na pala to. Okay. Akala ko hindi pa start eh. Start na to, guys. Start na, totoo Okay. na. Paano ba mag-podcast? Parang nakalimutan ko bigla. Paano ba? But anyway, hello? Hello! Nice to meet Formal, you. Nice to meet you. Ang ganda ng studio natin Oo ngayon, di ba? nga! Ay, kaya pala hindi natin alam paano mag-introduce kasi Nanibago tayo. Nanibago. Namamahay tayo. Ito yung akala ko sa banyo lang na namamahay. namamahay tayo Studio. dito. Guys, shout out sa Suha Studios. Yes! Yay! Thank you, Suha Studio! Kaya ito na, medyo nakaangat-angat ang aming set, di ba? Correct. May mga paganto, aesthetic! Correct! Elevated! Tsaka Color blocking! correct. Very tayo dyan. Fashion forward. Ito na fashion forward. Tapos, hindi ko alam na may ganito pala sa Tomas Morato area. Di ba? Hindi ko rin alam, meron din, may Oo nga, popcorn, ang sarap. May sari-sari store ang Suha Studio. Oo, ang Ang social sarap nung popcorn nila. Yung popcorn nga, hindi yung mga pucho-pucho Oo. lang. Kasi sabi ko nga, alam mo yung libre na popcorn sa sine, masarap, pero alam mo na para ang daming powder, 'di ba? Puro Puro powder yung nakakain Unang mo. kagat hangin lahat. Oo. Ganon. Ito talagang wow, ang linis ang linis ng lasa. Gusto ko yung ang linis ng lasa. Ano ba yung lasa ng hindi malinis? Lasang powder. Parang, Yung madaming, ito parang, corn. Ganun ba Lasang yun? mais. Lasang mais. Okay. Nakakatuwa. Yamete. Japanese corn. Dapat blurred. Charot. Ang layo na. Ano ba yung Mag-introduce topic na kasi natin? tayo. Hello? Halika nga dito. Chikahan at tawanan, ano man yan under the sun. Mga din ng kulitan na may kaunting gaguhan. Ashley, Hershey, beauty na ma-brainy. Hershey, Ashley, brainy na ma-beauty. Chicks to go, chicks to go. 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 Hi, Tricksters! I'm Ashley. I'm Hershey, and this is Chicks to Go! Go, go, go! Okay. Ayun na nga. Alam mo, mapupunta sa mukbang tong episode na to eh. Parang nawawala na naman ako sa sarili ko. Sarap eh. Ang sarap. Natatawa ako kasi naalala kita ng weekend. Bakit? Oo. Si Mamang Pokwang nag-post sa IG stories niya. Anong Ang sabi? sarap daw ng butchiron. Ano ba yung butchiron? Teka lang. Ano yung butchiron? Ano nga ba ang butchiron? Chicharon, di ba? Chicharon na. Bakit siya naging butchiron? So, kamag-anak siya. Anong mas May Tita Butchi. May Tita Butchi. Lahat tayo may Tita Butchi. Anyways, so butchiron. Butchiron. Tapos pangalan Ashley's. Ashley's Butchiron. Ano? Esophagus ng chicken. Esophagus! Wow! Sorry, alam nyo, I was trying to keep it on the down low. Pero brinodcast na kinalat na ni Mamang ang aking side hustle. Kasi, alam nyo, yung butchiron, masarap yan. Maingay pag Maingay pag kinakain. Maalat-alat pa. Ashley's Butchiron. Nakakatawa. Alam mo, part pa rin ng branding yan. Tsaka, di ba? Bakit? Lahat, I wanna be different. Kasi lahat ng mga CEO, di ba? Mga Puro, soap, mga whitening whitening, products. lotion, ganyan. Puro collagen. Excuse me, Butcheron is now the way to go. Ashley's Butchiron. Hi, CEO of Butcheron. Ashley's Butcheron. Pero naka-ano ka pa rin, suit and pants ka pa rin. Pero nakabebot. Nakabebot. Tama. Naka-suit and pants, pero Oo. nakabebot na makeup. Bakit? Correct. Bakit nyo ba? Trending ngayon. Aabangan natin ang bebot mo. Ang layo na naman. Ang layo na naman. Oh, anyway, thank you. Nakakatawa. Ang cute naman. Oo. So, ikaw may Ashley's Butchiron. Ikaw, kung nagkaroon ka ng side hustle, ano yung sa'yo? Meron kasi kami ni Mahal side hustle nung Christmas. Yung Ano mo? spinach wrap. And Yes! yun yung ngayon, yung Christmas iba. Yung pinatikim ko sa'yo na Spanish sardines. Naalala mo yung bangus? Yung mom ni Eman, sobrang sarap gumawa ng, ni Mahal. Okay lang yan. Yung mom niya, sobrang sarap
gumawa ng bangus Gourmet, sardine, oo. Spanish churrut sardines, ganyan. Ano yun? Homemade Spanish gourmet sardines. Ang dami. So dami. anyway, milkfish yun, di ba? Naghahanap ako ng name. Sabi ko, ano ba yung name ng business natin? Sabi ni Eman, Hershey's Milkfish. Kasi may milk chocolate. So may Hershey's Milkfish. So may Ang ganda. Ashley's Butcheron at Hershey's Milkfish. Ang ganda. Ang social pa rin nung sa'yo, nakakairita. Butcheron. Yung sa akin, Ang butcheron. ingay. Tas pag ano na ako, medyo umangat-angat na ako, magkakaroon na ako ng mga longganisa. I love it. Sausage. Mga hamonado. Filipino sausage. May patosino na ako. Tosino ni Ash. Isipin mo, busy ako sa phone ko. Girl, sorry may bulk order ako ng May tocino bulk? Sis, may recording tayo ng chicks. Sorry, may bulk order May ako. bulk order ako ng longganisa, okay? Longganisa lukban. Huwag kang magulo dyan. Tapos yung imamatch natin dyan, yung mga suka natin na different ayan. flavors. Oh, ngayon magiging partner na tayo. Ang layo na narating nitong hayop na intro na to. Naalala ko kasi diba nung season 1 natin, sabi mo, pet peeve mo yung R. Lapid's chicharon ng tito mo na kinakain niya sa loob ng sinehan. Ito na yung pinanglaban mo kay R. Lapid. Oo, medyo kabahan na sila kasi ito na, papasok na yung bagong kumbaga, yung sinatawag dito, Nagmukbang na tayo. ang sarap talaga. And sino yung sumikat sa kangkong chips? May influencer na may kangkong Diba? chips? Yung yumaman, basta yun si Kangkong, yun, si Mojica, Josh Mojica. Oh, bakit? Bilyonaryo siya. Dahil sa kangkong Dahil chips? sa kangkong. Gago, ang galing. Mukha bang hindi ako magiging milyonaryo sa butcheron ko? Pwede, diba? Alam mo, missed opportunity. Sana si Kong TV yung gumawa ng kangkong chips, no? Oo nga. Kangkong TV. chips. Kangkong TV chips. Oh, Diba? Kung Ano ba yan, kung Kong nakikinig TV? ka, sana ma-inspire ka. No? Gawin mo po kaming inspirasyon. Mas alam namin eh. Gawin niyo po kaming endorser. Yun lang po talaga yun. Anyways, so, lahat ng sinabi namin, hindi po konektado sa aming topic Hindi, for today. connected. Kasi diba pag kumain ka ng butcheron sa loob ng sinehan, cupal ka. Ay, sa bagay. Diba? Correct. Oo. Maingay ka na cupal ka pa. Cupal. Kasi yun ang pag-uusapan natin today. Yes. So, sino ba ang mas Cupal. I don't know kung napanood nyo yung previous episode namin na So, sino ang cupal? sinong cupal. So, ibabalik lang natin ulit kasi marami talaga mga entries eh. Oo, na-flood ang Chicks to Go Chikahan Facebook group So, ng stories. By the way, hindi dahil kayo yung nag-send, kakampihan namin kayo, okay? Andun kami sa neutral, unbiased opinions. Wow! Akala mo journalism eh. Akala mo yung Okay. inaambag natin sa lipunan, napakabigat. Napaka-importante nito, okay? Kailangan natin pag-usapan to, i-dissect natin isa-isa. Walang pinipilian. Walang kinipilihan. Servisyo, totoo lamang. Okay. A game. Asa na? Inspired nga pala ito nung isang podcast na narinig natin, yung So Am I the Asshole? So Am I the Asshole? Siyempre, Am I the Asshole? Yeah, ipipinoy version lang natin, okay? A game. So, ito, galing kay Anonymous468. So, meron akong ka-work. Oo, alam ko naman, hindi talaga maganda pa something sa work eh. Bakit ang defensive? Start pa lang, naka-parenthesis kagad. Ano bang... At saka, inaway niya sarili niya. Parang yung intrusive thoughts niya, nilagay niya din dito. Ang haba nito ha, punyeta ka Anonymous468 ha. Anyways, magtropa kami for almost 4 years. Nasa isang circle. He's seen me sa era ko na sad girl, mga mama nox. Iyakan ko siya tungkol sa ex kong niloko ako. Tapos this year, napapansin ko yung effort, sobrang iba na eh. Never kami nagkaroon ng hangout na kaming dalawa lang outside work. Well, we eat out after work, pero we never dressed up para lumabas ng kami lang on our day offs. So ito na nga, since pumasok tong 2020, tsaka talagang inano niya yung 2025. Spinel niya, hindi number. Panahirapan niya yung sarili niya. Itong T-W-E-N-T. Tsaka one word, 2025.
Laging may pahatid or sundo. Kahit sobrang out of way ko and 2 to 3 hours ang biyahe niya pa uwi sa kanila. Saan ka ba nakatira at para maging 3 hours ang drive na yan? May Kawayan, Bulacan. Kabog, yes, diba? Wow! From Alabang to May Kawayan. He asked me to watch movies, dinadala sa restos, as in hangout outside work na. Wait, guy best friend niya to. Parang guy, ano lang, parang Guy na ka-work, ka-work. workmate. Tapos, Wait lang, so bakit siya may issue na hindi daw sila lumalabas ng naka-dress up? Friends lang sila. hindi, yun nga, parang gino-justify niya na it's nothing like, it's not considered dating talaga kasi parang Okay. hangout lang, I guess. Okay. At sero din to si Anonymous ito eh. One time, nagpasama ako sa kanya for an errand, which he gladly did so naman. Nasa NLEX kami, super bagyo. Not passable na daw sa ang daan. So we stayed sa gas station. Na-stranded kami doon hanggang 2 or 3 a.m. We stayed inside the car. Naku, yan na nga ba sinasabi ko? Nagbimbangan na. Charot. Kinuha niya yung kamay ko. Hawak niya in moments na ganon. Nung di ko na kinakaya mag-isip kung ano ba tong ginagawa niya sa akin, I gathered all the guts to ask him kung ganito ba siya sa lahat ng friends niya. To which he replied, yes, sa close friends ko. Hawak mo nga kamay ko, gano'n ah. Yes, sa close friend. Ay, di ganyan. Oh, yes, sa close friend. Pero nandito. Eme lang. Pero Tigil-tigilan nyo ko, okay? Hindi kayo magbo-moment-moment ang ganun kung tumigil kayo pareho. wait lang, sinong mag-best friend ang nag-holding hands? Coming from you, Gago, hindi kami nag-holding hands, ti Mahal. nag-sleepover lang. Lagi ka gago. Iba ang hinold mo. Gago. Hindi yan totoo. Holding bird talaga to. Gago. Huwag mo, ganyanin mo. Ay, nako, may mga witness ako dito. Kami ang binudol mo. Friends lang kami, friends lang kami. Utod mo, blue. Wait lang. Teka, sandali lang. Okay, sabi niya nga, mabalik tayo, okay? Hindi to holding bird. Yes, sa close friends ko. So I said, di ko to bibigyan ng mali siya. Alam mo, may ka rin eh. Sabi niya, oo. I was like, putang ina? Pero, Yes? paano na, Putang ina? sino? Sige. I just shrugged it off. Shrugged it off? Baka masyado lang. Kasi wait lang. Nagmamonologue si Anonymous sa 468. As in lahat kinuwento niya. Tapos kami tinatarantado. Putang ina! Okay. Sandali lang kasi. Ang haba. Punyeta ka kasi ang haba. Dami mong oras. Alam mo, dami mong sinagat time. nga yung character limit ng Facebook comment. Sandali lang. Okay, asan ba tayo? Pati yung mga listeners natin naguguluhan. Gumawa siya ng article. Wait, okay. Baka masyado lang baka masyado lang mabait eh. Hindi talaga. Tapos ako si tanga, pa-assume. Never naman sinabi sa akin kung date ba yung mga aya niya o ano. So, for the sake of not letting things get awkward sa work, dinedma ko. Patay mali siya, chill pa din kausap siya and all. Kaso, ang bobo na alagad ninyo, noong one time na nakitulog sa apartment ko, Wow! Gago. alam mo, now is the time na ikwento Gago. mo. Alam mo, Gago, wala. Hershey, pwede naman kasing ikaw na lang nag-speak. Ako pala yun. Ikaw to eh. Gago. First time kong basahin to ha. So, nakitulog daw sa apartment ko. Near work ay pumayag ako. And, what the fuck? Tumabi siya sa akin. Oh my God. And he cuddled me. Uy, walang mag-best friend na nagkakadal. Gago. So I was like, pakinggan natin si Anonymous 468, di pa siya tapos. So I was like, ano ba? Akala ko ba walang mali siya in all caps? Sinabi nga yun kay Guy, or Sabi- internal Hindi, thought nga yun. Sinabi niya daw eh. Kinadal siya rin. Ano ba? Akala ko ba? Walang mali siya. Kaso, akala ko ba walang mali siya? Kaso, gumusto din. Ang perfect ng cuddling moments eh.
Puzzle piece. Though, that's the extent of it, mga Mama Nox. Hindi totoo. May nangyari, nagka-fireworks nung gabing yon. Naulit pa yung cuddle thrice. Not once, but thrice. When wala na akong guts magtanong ulit, then, biglang one time, nag-message na lang na magiging busy na daw siya. Sabi ko na nga ba, dahil sinuko mo ang bataan, kaya naging busy na siya. Sabi niya, Tapos, walang nangyari. Hindi yan totoo. Hindi ako naniniwala. Dagdag bawas ka sa kwento mo. Tapos, sabi ko sa'yo. Kasi, kung anonymous ka na nga lang magkwento, ba't hindi mo pa in-all hindi mo out din kwento Ay, mo? nako, dagdag bawas ka. Oo. Oh, anyway. Safe space to. Wow! Safe space Safe pa para space. i-judge ka namin. Okay, sabi ko sa inyo, hindi dahil kayo yung nag-send, kakampihan ka namin. Okay, magiging busy na daw siya. Tapos, nakita ko sa wishlist board namin, puta, ang wish niya ay baby travel bag. Gago, may anak? May asawa't anak? Oh my God. Oh my God. So, Girl, alam mo, pwede bang balikan natin tong si Anonymous 468? Kasi, nakakaputang ina yung last, niya eh. So, parang ganun niya na lang tinapos yung kwento, no? Yun na lang, cliffhanger. Cliffhanger. So, ano yung next episode? Paano ko malalaman? Wala na, tapos na eh. Yun ang sabi niya, so ang wish list ay baby travel bag. Obviously, siya ba ang kupal? Di ba yes? PS, ang sakit pala mapaasa, no? So, ngayon, ang dami kong tanong. So, kung baby, wish niya lang magkaroon ng, may baby na siya kasi yung gusto niya ng travel bag eh. So, one, is he a single zaddy? Yun, single ba siya? Single daddy ba siya? Oo. Baka nagkataon lang na Oo. may anak pero hindi Oo. naman kasal. Oo. Or is it two na married talaga with kids? Kids. Oo. Or a kid? Aha. Or baka humor niya yun. Alam mo yung parang, anong gusto mo? Nail cutter na may country ng Malaysia. Baka yung parang sobrang ang random specific lang. nung nail cutter galing Malaysia. Sa lahat ng pwedeng bilan ng nail cutter sa Malaysia pa. Thank you, Hershey. Hindi, ganun yung mga souvenir, di ba? Mga nail cutter. Magja-Japan ka. Pwede na nail Kailangan may nail cutter kang pasalubong sa akin pagbalik ka. Para maiyabang ko galing Japan to. O hindi pa ako nakakita ng nail cutter na may Japan. Pero Singapore at Malaysia meron. So, Diba? gusto mo, uutusan kita na pumunta ng Malaysia para bilang mo ako Pero doon. diba? Sige. Gusto niya ng pasalubong ng Nail nail cutter. cutters. Sobrang weirdo. Pero diba? Paano, Gusto ko yung gumagano na yun, na-fold. Sa fold siya. paano kung humor niya pala yun, diba? Yung, anong gift mo? Yung sobrang random lang na baby travel bag. Okay. So una sa lahat, 'di ba? Ang tanong natin sino ang Cupal? Una sa lahat kasi, ang definition ko ng Cupal hindi nagkakwento ng maayos. So sa sitwasyon na to, ikaw po 'yon. Okay, wag mo ako maloko-loko, nagkadal-kadal lang kayo na walang nangyari. Hindi totoo. Hindi totoo. Bakit yung isa, naging dalawa, naging tatlo? Tapos, pagkatapos yung magkadal-kadal, busy na siya, gaga ka pala eh. Ang sa akin is, never shit in your own garden. Oh, don't be a dog. You stop it. I like You're that. not a dog. Okay, pakiulit yun. Don't shit in your own garden. Can you please elaborate? elaborate? Can you please enlighten us with that wonderful saying? Alam mo naman na lagi kang pumupunta sa garden na yun, bakit mo lalagyan ng shit? Correct. Diba? Yan yung workplace mo. If it doesn't work out with one person, tas lagi mo siya makikita, distressed ka everyday. Oo. Problema yan. Oo. Yung mga temptation na yan, dapat kinokontrol nyo yung sarili nyo, di ba? Bakit? Natawa lang ako kasi parang, wow, ate. Parang ang pure mo talaga. Perfect tayo dito Parang hindi ka talaga nagkakasala, girl. Para magganyan-ganyan ka. Perfect tayo, anyway. perfect. So, yun nga, hindi kita mabigyan ng tamang advice. Hindi ka naman humihingi ng advice. Pero hindi ko rin masabi kasi sino ba talagang totoong Cupal. Kasi, kung hindi sinabi ni Guy,
firsthand na, okay, I'm in a relationship or I have a baby or whatever, then clearly siya yung cupal kasi pinaasa siya eh. Hindi siya nagsabi. But kung alam ni girl, aware siya sa setup ni guy at tinuloy niya pa rin, then pareho silang cupal. Yun lang naman ang akin. At saka, itong guy na to, ano ba siya? Like, single dad ba siya? Patingin muna ng Oo, picture patingin para muna. mas maaayon ang Like, aming Kasi ako opinions. naman, diba? Visual po kasi kami. Kailangan namin ng picture. Joke. Kung single dad siya, there's no problem. There's no problem. Yeah. Pero kung may relationship pala siya, may girlfriend or may Yeah. asawa, yun yung hindi okay. Correct. Ikaw naman si Anonymous 468, pinasukan mo yan. Iba tuloy yung pinasukan. Pinasukan mo yan. Kung kumbaga, matanda ka na, alam mo na yan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Kaya, ang ano natin, okay, moral of the story. So, first one is, wag magkakadal. Wag Alam nyo, yung mga, yung work nyo, hanggang work na lang. Oh. Yung OT, hanggang OT lang yan. Yung OT, wag yung gawing OT. Wag yung Diba? kasing, next, Okay, up next. Last but not the least, Anonymous. Sorry, pangalawa ko na to. So, feeling ko siya din yung kanina, no, na ang haba. Ang dami niya talagang time. Or baka yung raffle entry, hindi nang nabasa yung first niyang entry. Pero sinuwerte siya, parehong entry. Ngayon, ito na. So, di ba kanina sabi, cuddle. Oo. Ang update, Oo. we're 3 years in a relationship now. Success story ka palang pota ka, ang bilis. Okay. Way back September last year, I saw on his phone that he used a dating app. We talked about it and he said he was just curious kasi hindi lang naman daw dating lang yun nandun. Ha? Ha? Ano? Uy, Chos! Gago. Cupal. Pero may Bumble friends. Okay, oo. May ganun. Pero hindi. Hindi yan totoo. Hindi. Dating app. Tumigil ka nga. Ano to? Ginawa mo LinkedIn. Pero gaga. sa Bumble, meron doon looking for friends. Alam mo, may ibang mga manyak doon na doon pa, maghahasik ng lagim eh. Anyways, lagim. so, I also discovered during this time na may dummy account siya and may inad siyang babae doon. They even video call. Nako, nag-agawan pa kami sa phone. Nako, sinasabi ko na nga ba. Pag nag-aagawan na kayo ng phone, dapat dyan, magkakipag-break ka na. Okay? Tapos, nag-agawan kami ng phone nung nakita ko nakalogin yung dummy account niya sa Messenger. Nagmamakaawa siya. Ayaw niya talagang ibigay yung phone. He deleted the dummy account and lahat na anong meron doon, dinelete niya. Naging okay kami. Nako, tanga ka. November 2024. Gusto ko yung wala tayong wala tayong kinikili. Ano ba? Putang ina, hirap magsalita. Walang kinikilingan. Walang diba? kinikilingan. Ano ba naman? Anyway, November 2024, I saw a video on his phone and it was him doing dirty things through an app. Random people na mga malilibog nakatambay dito. Ano pong app yun? Nang malaman namin. Nang maiwasan namin. Parang may ka-dirty things din siya doon. Para siyang video call. I was hurt. We had a huge fight na pati family niya involved. His dad even got angry kasi halos maghapon na kami nag-usap about it and I was very emotional. And his dad said, di pa tapos yan, nakakasawa na. We also had a family photo shoot before that day and sinali nila ako and I saw sa chat nila dun sa phone, sabi niya sa GC nila na di daw i-include yung photo na kasama ako. Oh my God. And his sister agreed What? kasi hindi pa naman daw kasal. Bakit nga naman kasi, wait lang, weird lang. Bakit pa sinama kung... Ba't yan naman? Ba't mo pa isasama sa photoshoot kung pwede namang hindi na at all? Hindi yung isasama mo tapos biglang hindi mo ipopost. Anyways, nasaktan ako kasi siya naman tong nagloko. Bakit parang kasalanan ko? Feb 2025, nakita ko sa activities niya na active na naman siya sa app na yon. We talked again. Alam mo, ano ba yan? I open up again and sabi niya, hindi naman daw siya emotionally attached kung
nandun, sorry. May isang app din siya na active. Ang dami niyang space sa cellphone niya. Ang dami niya. Ay, nako. Apps. Ay, nako. Di ba? Even had a community sa mga malilibog na asshole sa Telegram. TG, okay. May nakita din ako, katransact niya doon and he admitted na binayaran niya yung babae para mag-video call sila ng dirty things. So, parang OnlyFans, yung ganon. His reason na hindi niya dinidelete account niya doon sa app kasi sayang daw. Gaga ka! Okay. Nandun na daw siya before pa naging kami and may mga naging barkada daw siya doon kahit na anonymous lang daw sila. April 2025, nakita ko na, girl, bakit ba kasi nagsistay ka pa rin? Nakita ko na naman sa activities yung app. Since then, palagi na lang ako nagkaka-anxiety. Nag-overthink ako halos gabi-gabi. Nag-breakout pa yung skin ko na malala. Until now, di pa nawawala yung acne scars. August 2025, I saw a video of him again using yung app na may ka-dirty thing siya through video call doon. Di ko na alam anong gagawin ko. Alam mo, My only thought is that it keeps going and going and going It and never nothing's ends. stopping. Why are you still there? kaya nga eh. Alam mo yung Qpal kapag sa dulo sila pa rin. I know. Oh my gosh. Okay, magpapaka-martyr ba ako? Hindi pa ba martyr yung ginagawa mo? Parang, Diyos ko. Ang dali ko nang matrigger ngayon. Ako rin, natitrigger sa kwento mo. Pag di niya nasagot ang agad tawag ko, pag di siya nagre-reply ng ilang oras, natitrigger agad ako kung ano-ano iniisip ko. Should I seek assurance and security? No, you should seek help, okay? You should take an exit. Yeah, or hayaan ko na lang na mag-fail. Kasi I always open it up to him na need ko ng assurance and need ko maging secure na safe ako sa relationship namin kasi hindi lang once niya ginawa eh. Also, am I the asshole na mag-overthink ako sa mga ginagawa niya kasi para pinapalabas niyang kasalanan ko pa kasi hindi naman daw siya emotionally attached. Active naman siya in terms sa, di naman ako nagkulang sa part na yun, pero bakit? Now he talked about marriage. Magpapakasal daw kami. Please don't marry that guy. Natatakot ako kasi ayoko maging lonely inside the relationship. Natatakot ako, baka puro lang ako anxiety at overthink. Ang good side niya, he's very generous. Though, hindi ako maasa sa kanya and I tried my best na natatapatan ko mga binibigay niya sa akin kasi takot ako masumbatan. I'm crying habang sinusulat ko to kasi napagtanto ko how he don't value me and don't respect me in our relationship. Pero hindi ko alam bakit pa ako nagsistay. Attachment issue na ba to? Takot lang siguro ako maghiwalay kami kasi siya ang first ko. And feeling ko wala nang tatanggap sa akin na hindi ako virgin. Problema ba yun? Hala, charot. Gusto ko yung umiiyak siya, tinatawanan natin. Meron yan, ate. Meron yan. Ate, okay. Meron yan. I'm already 27 and naiiyak akong nasasayang lang ang oras ko ng ganito. Di ko na po alam. Alam mo, alam namin. Ang alam namin, gaga ka. Kasi nakita mo na nga ng ilang beses, 'di ba, sa app. Tapos pinagbigyan mo pa. Eh di ibig sabihin nun, kahit pa sabihin niya, no, wala namang emotional attachment. The fact na ginagawa niya yon and he's okay with it, and you're okay with it, kasi hindi ka umalis sa relationship kasi natatakot ka eh. Alam mo kung sino yung Qpal? Qpal ka sa sarili mo. Yeah. Kasi you're accepting that kind of relationship. Yeah, like, do you really wanna be with someone na paulit-ulit kang dinidisrespect and then binibigyan ka ng anxiety? You should, alam mo, if you get into a relationship, dapat he adds value to your life. Okay, dapat mas nagiging peaceful ka, nagiging masaya ka, nag-grow ka, ganyan, di ba? Hindi yung ganito kaletsan yung iniisip mo na aning ka. Dapat lang maaning ka kasi kaaning-aning naman talaga ginagawa niya. Walang proper explanation, justification dito sa katarantaduhan na to. Bakit siya may app in the first place? Kung ikaw matinukang tao, hindi mo nga ida-download yan eh. Hindi ka magda-download, hindi ka mag-engage sa kahit anong activity dyan. Kahit pa sabihin mo, may GC, may ganito. Bullshit. It's all bullshit. Now, if you wanna stay miserable, go lang, girl. Support. Gusto mo pala yung thrill na yan eh. Di go. Pero kung gusto mong lumigaya ang buhay mo, I suggest na makipag-break ka na, itigil mo na yung kagagahan mo at umayos ka na. Ayusin mo yung buhay mo,
hayaan mo siyang gawin yung dirty things na yan ng mapayapa, di ba? Hayaan mo siya, yun yung trip niya wala kang magagawa doon. Correct. Yung ano nga is, ako yung parang red flag is yung sa family JC. He didn't even defend the Yeah. girlfriend. Parang, kung ganyan pa lang na girlfriend ka tapos sa family photo hindi ka isasama, what more kung mag-asawa na kayo? Do you think na magiging happy ka sa family that you'll marry into? Kasi when you marry a person, you also marry into the family. Exactly. Diba? Same ba kayo ng values? Nire-respect ka ba? Okay ba kayo? And parang if a guy doesn't I don't want to say defend. It doesn't fight for you or kumbaga parang yung in-elevate ka. Yung Hindi siya partner. Oo, hindi siya partner. Parang, bakit mo inaapi girlfriend ko? Hindi, we're partners. We come together. Bakit parang ina-outside the family siya? Yeah. Tsaka inaano niya na para seek assurance. Anong assurance pa ba gusto mo, girl? Hindi pa ba assurance? He doesn't even give you Wala any nga assurance, diba? Parang, okay, sabihin na natin na hindi niya i-assure ka niya. Pero yung actions niya, nagko-contradict naman sa sinasabi niya. Okay ka lang? Okay ka lang ba? Siguro ito na nga yung sunk cost fallacy. Ano yung sunk cost Sunk fallacy. Google nga natin, baka mamaya mali-mali yung mga sinasabi ko Some cost is like, Di ba yung is when you spend so much time and then like, you're like, I spent so much time. yung sabi- nasasayangan ka Kasi yeah. parang, pero first boyfriend ko, we've been together for 3 years na, sayang naman. Hindi ganun yun. Parang may saying nga, may Sunk cost fallacy. go. Sorry, you're saying? Yung, Ilagay yung sunk cost fallacy. para may natutunan tayo mga chicksters ha. I-google nyo to, i-chat Say GPT nyo to. sunk cost fallacy. Sunk cost fallacy. It's the phenomenon whereby a person is reluctant to abandon a strategy or course of action because they have invested heavily in it, even when it is clear that abandonment would be more beneficial. So, parang hindi lang sa relationship, kunwari sa business, 'di ba? Yung parang sayang kasi ang dami ko nang ininvest dito Pero mas nalulugi ka kasi you're losing money. Kesa yung i-accept mo na lang na hindi siya cut the loss, hindi siya nag-work out, that's fine. At least you can save yourself na rin. Save yourself, save your sanity, save your energy, save everything. Parang meron din saying na, di ba pag nasa train ka, the longer you stay on a train na alam mong mali naman pupuntahan, pagkalabas mo, mas mahal yung ticket na babayaran It'll mo. cost you more, yes. Yes. So, dapat bumaba ka na. Alam mong Betty Go Belmonte yung pupuntahan mo, bakit ka umabot ng Santolan? Correct. Hindi ako familiar sa LRT. Sa MRT ako MRT. MRT ako MRT. O, di ba? Kunwari, galing ka ng GMA Kamuning. Di ba? Ang baba mo, napunta ka sa Taft. Gusto mo ba hanggang sa last station ka, te? Oh my gosh. Pwede ba? Yung gusto ko masakyan, yung PNR. What's the PNR? Yung sobrang Yung OG. luma? Okay. Yung tuk-tuk. Okay. Oh, hindi ko... sige, tara. Mag-episode kaya tayo. From Makati to Sa PNR station. Tapos, pagdating na Laguna, diretso na tayo sa Pansol. World tour. World tour. Tsaka, imbis na... Tour, pero nasa Pilipinas pa Tapos, rin. imbis na chicks to go, choo-choo-choo, go, go, go. Choo-choo-choo to go. Choo-choo to go. Choo-choo to go. Choo-choo. Iba talaga yon. Iba yun. Chuba choo-choo. Chuba choo-choo. Ang bigat naman nito. Alam mo, ano ba yan? Pero ang ganda. But thank you. Thank you so much sa mga letter sender natin. Ang mga chick... Ano ba tawag natin sa kanila? Sa mga Chickster nag-confessions. sender. Oo. Thank you for the chick fashions. Chick fashion. Thank you for the... Mag-iisip kami ng mas witty na Basta Con- anyway, con- thank you so much. Pasensya na, hindi namin kayo kinampihan ulit. Ano lang, sa true lang. Oo. Sa totoo lang tayo.
But Oo, please, oo. So, gagawa tayo ng thread ulit. Siguro si Sean na yung gagawa nun. Ng send your, ako ba ang Q-Pal stories. Tapos, i-comment nyo. Huwag kayo gumawa ng separate post. Naka-flood yung group eh. I-comment nyo dun sa thread. oo. Tsaka sana wag yung masyadong mahaba, no? Yung iba parang gusto nyo lang talaga ng space para mag-rant eh. Na wala namang cupal sa story. Parang sadyang ang dami mo lang saloobin. Ginawa nyo lang kaming therapist. Correct. But thank you so much and see you on the next episode. See you! Stay cupal!